children's rights activism, women's rights activism, career activism, human rights activism. youth and student activism. It may have different types. It may have various aspects, pero iisa lang ang kanilang layunin, iisa lang ang kanilang pinaglalaban. Activism is an effort to promote, impede, and direct social, political, economic, and environmental change to the society. Lahat tayo gusto ng pagbabago, innovations and improvements. Investment over liabilities. But did activism really assign a really or truly democratic country? Or all of this are exertions of an abused and misused freedom of expression? Lahat may pinupunto. Lahat may gustong makamtan. Lahat nais ang masaganang pagbabago at pag-unlad sa lipunan. Yes. Iba-iba man ang pamamaraan, iba-iba man ang ipinaglalaban. But activism only aims for a better change, for a fair and democratic way of living. Ngayong araw, hihimayin natin ang bawat issue. Bubusisiin ang bawat anggulo. Yan sa loob ng kalahating oras. Let's talk with sense. Let's talk with truth. I am John Noada. And this is Maricar de la Cruz. Let us all state and speak. Good day, partner. You look stunning today. Mukhang pinagandaan mo ang araw na to, ah. Yes naman talaga, partner, kasi 2016 na. Dapat naman, we should always look good in all aspects, diba, partner? Dapat positive lang. Yes. Okay, so, gusto mo ko nga pala magpasalamat sa Core Apparel for my outfit today. Thank you, ha? Yes, partner. Thank you sa Core Apparel. Well, fully loaded ang first welcoming episode natin, partner. Aside from our guest today, pupunta ang ating kasamahan na si Princess sa Bicol University para sa ating segment na Speak Out Society, para alamin ang pulso at katanungan ng mga BU students tungkol sa usapin natin ngayon. I am so excited to hear that, partner. Yes. And mind you, punong-puno rin tayo dahil ihahain natin sa ating mga gutom na kaisipan ang dagdag kaalaman sa Tidbits with Mary Jel. Maya-maya lang yan. And of course, we'll feature an inspirational story of an activist sa ating Life and Stitches kasama si Giselle. But before we get to those steps, mas mabuting kilalanin muna natin ang guest natin ngayong araw. Di ba, partner? Yes. Tama ka dyan, partner. So, give me the honor to welcome a third-year journalism student of Bicol University College of Arts and Letters, an activist by heart. Mga ka-SNS, let us all welcome Miss Angelica de Mesa. Good morning, Angelica. Good morning po. Good morning, Angelica, and welcome to State and Speak. Good morning po at sa lahat po ng mga nakikinig sa inyo, nanonood. So, ayan. Kumusta naman ang iyong pag-aaral bilang journalism student? So, as a journalism student, alam naman po natin ang buhay estudyante, nakakapagod pero inspiring pa din sa araw-araw na ating ginagawa. Okay. So, inimbitahan ka talaga namin dito, Angelica, kasi nalaman namin na isa ka sa mga aktibong aktivista dito sa Bicol University. Yes so, para sa'yo, tatanong lang namin ito, para sa'yo, ano ang activism? Pag sinabi po kasi nating activism, ito yung tipo ng pagbabago na gustong makamtan ng mga marginalized sector. Pag sinabi naman po nating marginalized sector, sila po yung mga maliliit na tao na karaniwang na-oppressed ng mga dominant power. So, ang activism po ay isa po siyang tipo ng paglaban nitong mga marginalized sector para naman marinig ang kanilang mga boses. Kasi ang pagiging aktivista hindi lang naman 'yan sa pati sa loob ng isang institusyon, di ba? Yes po. So bilang isang estudyante, bilang isang student activism, ano ka? So actually, ang activism po ay may iba't iba pang kategorya. Meron po tayong mga environmental journalist, may human rights activist, may student activist, at kung ano-anong pa man po. So pag sinabi po kasi natin siyang activist, you are representing the marginalized sector, hindi lang yung mga kabataan, hindi lang yung mga estudyante, hindi lang po yung mga magsasaka. So, pag sinabi naman po natin na student activist, ay nire-represent mo lang yung mga kabataan at yung mga estudyante. So, sa lahat ng nasabi mong grupo, what activist group are you part of? Actually, I can say that I'm an activist in abroad. But specifically, I am focusing on the student rights and welfare. Yun po.
So dito pa lang makikita na natin yung tatag at determinasyon ni Oo, Angelica, grabe. no? Strong, independent. Yes, grabe siya. So, Angelica, nagkaroon ka na ba ng instances na nasa isang worst situation ka at parang gusto mo na lang itigil lahat ng ginagawa mo? Actually, yes po. Kasi kahit mga aktivista kami, hinubog po talaga kaming maging malakas ang aming loob. Kasi nga po, madaming issue na kinakaharap. Ano po, kinukonsider na tao pa din naman kami, may naranasan kami mga kahinaan. So, as part of that, since kami po na mga activist ay voluntary lang na nagwo-work, wala po kaming nakuha sweldo, syempre, may times na papanghinaan ka kasi financial, wala ka ng pera. Pag pupunta ka sa ganitong mobilization or may mga pag-aaral na ibibigay sa inyo, wala ka na. Then, as part kang sa mga magulang, syempre pipigilan ka kasi ang iba din ang perspective ng mga magulang towards activism. So, yun po yung mga hindrance, na nagpigil sa ating mga aktivista ngayon. Pero kaakibat nun, hindi naman po talaga kami nawawala ng pag-asa na in some other way, parang magkakaroon din ng lubusang kamulatan ang mga tao, lalo na ang mga Pilipino, sa tunay na nangyayari. Yes. At nabanggit mo din kanina na nagre-representa kayo ng iba't ibang di ba? Kabataan, yung halos lahat ng environment. So how can you categorize yourself? Are you an activist of different issues or talagang nagiging aktivista ka lang dahil sa pansarili mong Actually, honestly speaking po, I am an activist in all forms. Okay. Pag may mga issue about sa mga magsasaka, pag may mga issue about sa mga manggagawa, mga issue about sa mga sa environment, kababaihan, and mostly issue sa mga kabataan, makikita po talaga ako mainstream sa radyo, ay mapapakinggan ako sa radyo, makikita ako sa TV at kung saan-saan pa man. At nakalabeled na talaga akong aktivista. Pero wala po ako doon na kinakatakutan. At I believe in my principles at pinanghahawakan ko po iyon. Matatag ang loob talaga ng Angelica. Basta't nasa tama. Correct. Yeah. Ipaglaban. Natin yan. So Angelica, may mga standards ba o process na sinusunod before conducting a rally? Ano ang mga ito? Actually, 'di ba po base sa ating constitution na pag may rally, kailangan natin pasa ng mga permit. So, ang nakalagay naman po doon, since meron tayo dito sa atin ng mga Freedom Park, for example ngayon sa Albay, may Peñaranda, at sa Legazpi, may Pinaglabanan. So there, we conduct our mobilization, mga rally, para ma-speak out naman namin yung mga gusto naming sabihin. So may mga process po talaga siya, may mga orientasyon, hindi lang po basta ka lang sasalang sa rally. So, orient mo muna yung mga masa na naapektuhan na kailangan natin to kasi kailangan natin ipaglaban ang ating mga karapatan at kung ano-ano pa man po. So yan, medyo heavy na tayo, no? Oo, So partner. mag-ano muna tayo. So let us know more about the stand of the society about student activism and of course more on Heart to Heart with Miss Angelica de Mesa when State and Speak returns. Sus! Magayunan ba ang cellphone ko? Nagka-Instagram, nagka-Facebook, nagka-Twitter pa sa sosyalin talaga ini. Sus! Nakataas, nakababa. Magayunan signal. Sus! Mga kadaks parang ako naman kay Bebe Lab. Sus! Ano man di ay? Sus! Napasa ba ang cellphone ko? Ay! Madadagitan ako ni manay mo! Malunod pati ni! Diyos ko, ilun pati ini! Sus! Maria! Panon kay ni! Diyos ko! Diyos ko! Sus Maria Joseph! Paano man yadi? Uy, be! Ano na yung tagaro ka na baga pating numinaay, be? Sus bakla! Sa cellphone ko nga Diyos milon pang Christian na barang na road pa! Oh! Uni na sila! Sus!
Itaon ko na ini sa imo ta. Kadakol pa man akong reserba. Ano man yan diyan? Ano man yan? Cellphone baga. Awi ka man. Paano man na? Oh, mas kayang pirang beses maulog. Di Tadaw. ka lamang, iwalat sa ere. Paano man? Paano man ang paggamit kay ni eh? Amo mo kayan, sa imo na anta. Igwa ng pang ilaw, igwa pang pantext, igwa pang selfie. Ay, berda, balado ang pan-selfie. Waki! Sosyalin man ini. Oh, sa Ayun iyo sa na labakla. Salamat ha. At nagbabalik tayo ngayon dito sa State and Speak. Ngayon naman mga ka-SNS, alamin natin ang magiging pulso ng bayan tungkol sa issue natin ngayon. So let us hear it from Princess. Dito lang yan sa Speak Out Society. Roll VTR. Maraming salamat Jan at Maricar. Magandang araw mga ka-SNS. Makasama niyo ako para sa bagong edisyon ng Usapang Makataong Totoo, ang boses niyo ang bida. Ako si Princess Padillo at ito ang Speak Out Society. Ngayong araw, malalaman natin ang say ng mga estudyante ng Bicol University ukol sa isyong activism. Tara! Sang-ayon ka ba sa student activism? Bakit? Ako po, bilang estudyante, naniniwala ako at sumasang-ayon ako sa student activism. Bakit? Kasi sa student activism, napapakita natin at naipaglalaban natin ang ating karapatan at nalalaman natin ang isyong panlipunan at pang-edukasyon. Dahil dito, nagkakaroon ng resolusyon, nagkakaroon ng sapat na measures para magkaroon ng hustisya sa mga bagay at sa mga issue na kailangang maresolbahan sa ating paaralan at institusyon. As a student leader, I agree with student activism. As long as the student is not violating any rules of the institution, just like Bicol University, I do believe that it's a form of expressing your personality, your views, and your opinions about a certain topic, especially when it concerns the school, the administration, and how they implement the rules of the school. And as long as you're not violating any rights of any student or any school personnel, I think it's justifiable for student activism to be practiced here in Bicol University. Naniniwala ka bang ang activism is an act of exercising the freedom in a democratic country? Or activism is an act of abusing the freedom of expression? Bakit? Para sa akin kasi yung activism, subjective siyang topic. Kasi 'di ba may activism na yung pinaglalaban niya talaga yung kawalan ng freedom, kaya nagkakaroon ng activism. Yung isang napaka-evident example diyan is yung ni Rizal, yung propaganda. Kasi 'di ba activism siya, pero hindi niya nilalabag yung freedom kasi nga pinaglalaban nila yung freedom. And when it comes naman sa ang naniniwala talaga ako na yung activism is hindi siya way para i-abuse yung freedom na meron ka, kundi parang ipaglaban kung ano yung wala sa'yo as in a way na yun nga kasi 'di ba yung mga aktivista hindi naman sila papasok sa ganoong bagay kung walang nalalabag na rights or kung walang pagkukulang ng karapatan sa kanila. Nalaman na natin ang pulso ng mga mag-aaral ng Bicol University tungkol sa activism. Ngayon, alamin naman natin ang magiging tanong ng taong bayan sa ating guest of today. Ano po bang benefit ang nakukuha ng mga aktivista sa pagprotesta at pagrally nila sa mga lansangan? Naniniwala po ba kayong ang activism ay isang paraan para masabi nating democratic ang ating bansa? Bakit o bakit hindi?
So, yan. Since nabanggit ko na po kanina na ang pagiging aktivista ay isang voluntaryong trabaho lamang po. So, ang nagiging benefits lang po nito ay yung mga awareness and learnings na nakukuha natin through the educational discussions na binibigay and yung mga mobilization na kinakandak. Ano po? So, pero in terms, if ever na we are portraying na benefit na, for example, yung pera, wala po kaming pera na nakukuha dito. Ano po? So, for example na lang po, pag nalaman natin sa isang issue na magtataas ng tuition fee ang isang university, specifically ang Bicol University, so we conduct educational discussions ano po, para malaman ng mga estudyante. So, for that, nagbe-benefit po sila kasi nga at least nababalaan sila na ganito po yung mangyayari ano po. At kaakibat din doon, for example, nagtaas yung budget ng ating university, malaki pong advantage din po ito sa mga estudyante. And for the second question na kung nagbe-benefit or I mean nasasabi natin na democratic pag nag-rally tayo or in terms of activism, actually siguro magtatanong po tayo, ang mga aktivista po, 'di ba? Madami aktivista ang pinapatay. So, yes, we are in a democratic country. But, ang question, bakit nga ba pinapatay yung mga aktivista? Well, that's a big question para hindi lang po sa aming mga aktivista. Pero, iiwan po namin sa mga estudyante para malaman din po natin kung ano nga ba talaga yung kasalukuyang nangyayari sa ating lipunan. Maraming salamat sa taus-pusong mga sagot sa mga tanong ng society. Sigurado akong nadagdagan na naman ang kaalaman ng ating mga ka-SNS kung saan stand sila papanig. Kaya hanggang sa muli mga ka-SNS, ito pa rin si Princess Padillo na nag-iiwan ng mga katagang let us hope for the better, let us dream for the best, so let us join hands all together and be heard. So speak out, society. Maraming salamat sa iyo, Princess, at sa mga estudyante ng Bicol University na hindi nag-atubiling makipulso at sagutin ang ating mga tanungan tungkol sa issue natin ngayon. Okay, class. Bibigyan ko kayo ng good morning, Mr. Aquino. Alas 11 pa dapat ang pasok natin, ha? Alas 9 na. Ano, dadaanan mo na lang ako? Ganyan-ganyan na lang tayo? Aquino. And we're back here in State and Speak. This time, we'll get feed out with bunch of ideas. So let's hear it from Marijel Magrasha with Tidbits.
ka-SNS, ihain ko sa inyo ang mga dagdag kaalaman para sa mga gutom niyong kaisipan. This is Tidbits with Mary Jel. Alam niyo ba na mga student activism ay nagsimula matapos ang World War II sa iba't ibang rehiyon ng mundo? Dito sa Pilipinas, nagsimula noong 60s at 70s ang malawakang rally at protesta ng mga kabataan upang tuligsain ang patuloy na interbensyon ng United States sa mga usapin ng Pilipinas at mga isinasagawa ng pamahalaan at mga paaralan. Dahil sa nasyonalismo, maraming kabataang mag-aaral ang pinaglaban ng kanilang karapatan bilang mag-aaral ukol sa isyu ng matataas na tuition fees. Alam niyo rin ba na ang EDSA People Power noong February 25, 1986 ay isa sa pinakamalawak at malaking kilos protesta laban sa gobyerno? Ito ay para sa pagpuksa ng diktatoryang pamamahala ni Ferdinand Marcos. Ito rin ang nagbigay daan pabalik sa demokratikong pamamahala na hinirang ang pinakaunang babaeng pangulo ng Pilipinas na si Cory Aquino. Nasundan pa ang EDSA People Power 1 noong EDSA People Power 2 noong January 20, 2001 na nagbigay daan upang mapatalsik si Joseph Estrada bilang Pangulo at mapalitan ng Vice Presidente ni si Gloria Macapagal Arroyo. At yan ang mga dagdag kaalaman para sa inyong mga gutom na kaisipan. Ito pa rin ang Tidbits with Mary Jel na laging nagsasabing every bit's idea starts from Tidbits. Don't go away mga ka-SNS, we still have more to show you when State and Speak returns. At nagbabalik tayo dito sa State and Speak. So, marami ng kwento ng karahasan at kamatayan ang ating nabalitaan tungkol sa mga Pilipinong aktivista. At magpahasa hanggang ngayon, hindi pa rin sila nabibigyan ng hustisya ni hindi pa nga alam kung sino ang may gumawa noon sa kanila. So, let us be inspired of the story of a Bicolano activist, Chris Hugo, on Life in Stitches. Roll BTR. Magandang araw mga ka-SNS! Ngayong araw, magbabalik tanaw tayo sa buhay ng student activist na si Chris Hugo. Dito lamang yan sa Life in Stitches. Panganay sa tatlong magkakapatid si Chris at nag-iisa lamang siyang lalaki. He's a typical homegrown man pero malalim. He has aspiration, voice, criticism, and opinions. He's a strong little guy who's passionate to his work. He's a responsible journalism student, outstanding youth leader, and patriot.
After leaving the seminarian at high school, he started his advocacies in 2003 when Bicol University students were defending campus journalists charged with libel. He gravitated towards League of Filipino Students as he sought answers to social issues. So here in this place, he had been a committed advocate of students' rights and welfare and a supporter of various pro-people causes. He was an activist by heart. He was the regional coordinator and national council member of the League of the Filipino Students and Grand Chancellor of the Alpha Phi Omega fraternity in Bicol University. He also linked up with marginalized sectors and facilitated discussions in workers' union and farmers' organization. And Chris was always present in rallies. But all of this turned down when 3 bullets took away his life last March 19, 2006. He was then a third-year student by that time and will be taking up his internship by summer, yet God had a different plan for him. Night at the Washington Drive, Legazpi City, he was shot by an unknown man in the dark. Different allegations have arisen, but nothing has come out. Injustice prevailed, but Chris Hugo will be forever enduring among all progressive-minded youth and patriotic citizens. The annual Regional Journalism Festival, LIOP, is sponsored by the Pillars Publication, Ateneo de Naga University, and the College Editors Guild of the Philippines has set up the Chris Hugo Award to honor him as outstanding campus journalist. It is an recognition of Chris Hugo's contribution to campus journalism. And that is the life in stitches of Chris Hugo. Naway naging inspirasyon siya sa bawat isa. Hanggang sa muli, ako si Giselle Montero para sa Life in Stitches. We salute Chris Hugo for the outstanding contribution to Filipino activism and campus journalism. Halos isang dekada na rin ang nakakaraan matapos siyang mabaril, di ba partner? Yes nga, I was slightly moved by the story of Chris Hugo, but siguro talagang ganyan lang talaga ang buhay, no? Sana mabigyang hustisya na siya. So, hindi ko akalain ganun pala yung pinagdaanan niya. And to his family, I hope na sana makuha na nila yung hustisyang matagal na nilang hinahanap at inaantay. Yeah. So, ikaw Angelica, since naging inspiration mo si Chris Hugo, ano ang masasabi mo sa kanyang buhay bilang isang activist? Actually, katangi-tangi po talaga si Kuya Chris Hugo. Ano po? Kasi kung malalaman natin sa kanya, 4'11 lang po talaga ang height niya. Pero sa kaliit-liitan niyang lalaki, nakapag-organize siya ng mga kabataang estudyante para ipamulat yung totoong kalagayan ng ating lipunan. Ano po? And considering na ang kanyang ama ay isang pulis na pinipigilan siya para maging aktivista, hindi po yun naging hadlang para sa kanya para isigaw ang mga karapatan ng mga kabataan. So sa ating pagkahaba-habang talakayan, ano yung maibibigay mong mga mensahe sa mga sa mga fellow activists mo and sa mga aspiring activists? So siguro ang masasabi ko lang naman po sa kanila, wag po silang matakot na lumaban para sa kanilang mga karapatan. Ano po, ipaglaban po talaga nila kung ano talaga yung tama at kung ano talaga yung nararapat. Kasi sinasabi po sa amin, walang mali sa paglaban. May mali kaya lumalaban. So, thank you Angelica for the talk with Sense and Truth. Yes. Thank you Angelica for coming with us today, and I hope maraming ka-SNS ang may natutunan ngayon kay Angelica. Naway maging inspirasyon siya sa lahat, hindi lang sa kabataan. Tama ka dyan, partner. So, sigurado naman tayo na bawat tao ngayon may sari-sariling stand tungkol dito sa student activism. Yes. So, before we finally say goodbye, gusto ko lamang magpasalamat sa Core Apparel for my shoes and clothes. Thank you din sa Patio di Cagsawa, and for Machismo for my hair, and Karen Faces for my makeup. Thank you. Yes, I'm also saying thank you to Core Apparel for my outfit today. To my makeup salon for my makeup,
Prestige Accessories for my accessories, Philia for my shoes, and Dr. Vicky Bella, thank you so much. Yes. So, never hesitate to speak. Be mindful of your words you utter. Let us always talk with sense. Again, I am John Wada. It is no wrong to have your opinion. Shape it, make it, and state what your mind and heart endures. Let us often talk with fairness and truth. This is Monica de la Cruz. Till next time. Let us again state and speak.